Tila ito ay isang pag-amin na naduwag itong mga dating majority black senators na kaalyado na itong si Cayetano. Inamin na yan na itong si Marcoleta. Umamin din ang Gunggong. O ano Marcoleta? Ano Cayetano? Ibig bang sabihin na ito, magi-give in na kayo? Kasi habang tumatagal at kayo ay nagmamatigas, mas nagiging kahiya-hiya kayo. Mas lalo kayong nalulugmok sa tingin ko ang sinabi kasi natong si Marcoleta, alam nila na tagilid na sila. Tagilid na ang numero ng mga senators ni Cayetano. Kaya daw hindi sila sumipot noong June 1, 2, 3. Alam nila na sila ay tagilid na. Bakit bigla kayong tumagilid? Bakit biglang tumagilid yung bangka nyo? Kasi nga, hindi maganda ang pagkakagawa ng bangkang yan. Minadali at walang magandang layunin yung bangka na yan. Para saan ba yung bangka nyo? Para kanino ba yung bangka nyo na yan? Yun yung katanungan. Diba? At ang sinasabi pa natong si Marcoleta, yun nga, kinailangan nilang panatilihin yung Cayetano leadership na yan para sa investigasyon nga ng Blue Ribbon Committee sa hearing tungkol doon sa flood control projects. Yung sinasabi ni Marcoleta na brace yourselves daw, humanda daw kayo dahil yun daw ang magiging kapalaran, yun daw ang magiging senyales kung saan patutungo ang ating bansa, yung kanilang investigasyon na kung ano ay malaking pasabog. Wala naman palang sumabog. Sumabog, totoo, pero sa mga mukha nila sumabog. Yun yung masaklap. Kasi daw pag nagkaganoon, pag napalitan si Cayetano bago mag June 4, wala nang mangyayari. May nangyari naman. Palakpakan. May nangyari. Pero mas lalong napahiya kayo. Ito yung sinasabi. Kung pumunta kami kami ng June 1, tapos na si Cayetano. Halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1, pumunta daw sila ng June 2, tapos pa rin, patay pa rin daw itong si Cayetano. Ganon din ang mangyayari daw noong June 3. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan, anyway, kung ano man. So yun ang katotohanan, hindi para kay Jinggoy Estrada, yun pala ay dahil alam nila na sila ay tagilid na. At ginamit na lang yung issue na iyon ni Jinggoy Estrada.